excited na po ako makita ulit si Mang Joe. Ano po kayang bagong paninda niya? Naku, sana'y hindi pa tayo naubusan ng mga kamatis. Good morning, Mang Joe! Naku, ano ba naman to? Bakit ganito? Mang Joe, magandang araw po. Nandyan pala kayo. Ayos lang po ba kayo, Mang Joe? Parang malalim po ang iniisip niyo Yun ba? Medyo matumal at maliliit kasi ang mga pananim na naaani namin. Tignan nyo, grabe na talaga ang climate change. Climate change? Ano po yun? Sasa, anong napapansin mo sa panahon natin ngayon? Ano po? Parang mas mainit po ang panahon kahit hindi na summer. Tapos po, napapansin ko rin na mas lumalakas sa mga bagyo. Minsan nga po, saglit lang ang ulan pero pumapaha na po agad. Tama yung mga napapansin mo, Sasa. Ang matinding pag-init ng panahon at malalakas na bagyo, lahat yan ay epekto ng tinatawag nating climate change o pagbabago ng panahon. Ayun pala yun. Madalas na dahilan ng climate change ay yung mga greenhouse gases. Ito ay nagmumula sa methane na nanggagaling sa mga nabubulok na basura o carbon dioxide na lumalabas sa mga sinusunog na fossil fuels at karaniwang ginagamit sa paglikha ng gasolina at kuryente, pagputol ng puno at marami pang iba. Pero Mang Joe, paano po pa naaapektuhan ng climate change ang mga magsasakang tulad po ninyo? Ganito yan, Sasa. May iba't ibang epekto ang climate change sa agrikultura at sa ating kapaligiran. Una, dahil sa climate change, napapadalas ang pag-ulan at pagbaha kaya nagkakaroon ng soil erosion sa mga bulubundukin kung saan natatangay ang matatabang lupa na pwedeng pagtaniman ng mga halaman. Ito ay epekto na rin ng pagputol sa mga puno na kung saan wala ng pagkakapitan ang mga lupa sa kabundukan. Pangalawa, ang madalas na pag-init ng panahon ay nagdudulot ng pagkakabitak-bitak ng mga taniman o sakahan. Dahil dito, nauudlot ang pag-aani ng mga magsasaka. Sa ganitong panahon din, dumarami ang mga insekto sa mga sakahan na sumisira sa mga pananim. Pangatlo, dahil sa climate change, naiiba ang pagtubo o pamumulaklak ng ilang mga halaman. Panghuli, nariyan din ang mas malalakas na bagyo at pag-ulan. May ilang mga sakahan ang naaapektuhan ng baha at nasisira ang lahat ng pananim. Ito ay dahil na rin sa nag-iiba ang normal na cropping calendar o panahon ng pagsibol at pamumunga ng mga pananim dahil sa pabago-bagong klima. Grabe po pala ang epekto ng climate change sa inyong mga magsasaka. Tingnan niyo po ito Yung mga kamatis na madalas yung ibenta, halos wala po kayong ani ngayon. Totoo yan, Sasa. Ang mas nakalulungkot pa, kung apektado kami mga magsasaka, siguradong apektado rin ang mga mamimili, lalo pat isa kami sa nagdadala ng pagkain sa inyong hapagkainan. Mang Joe, may advice ka ba sa amin para kahit papano makatulong kami na maka-adapt at makaiwas sa matinding epekto ng climate change? Oo nga po. Ano pong pwede naming gawin? Salamat sa concern ninyong dalawa. May mga simpleng paraan para mabawasan ang matinding epekto ng climate change. Nariyan ang pagpatay ng mga ilaw at pag-unplug ng mga kagamitan sa bahay pagkatapos gamitin. Nire-recommenda rin namin na imbes na magkotse sa iyong pupuntahan, maaaring magbike, gumamit ng public transport, o kaya ay maglakad kung malapit lang naman. Huwag din nating kalimutan ang pagtatanim ng mga puno. Pero sa pagtatanim ng puno, ito ay dapat batay sa kapaligiran at natural na tumutubo sa lugar na napiling taniman. Ang paraang ito ay makatutulong na mapabuti ang microclimate o kondisyon ng klima sa isang lugar.
Nandyan din ang pagsunod sa 3 R's of waste management. Ang reduce, reuse, at recycle. Nanay, parang kaya po nating sundin itong tips ni Mang Joe. Oo, anak. Mabuti at ginagawa na natin ang paglalakad at ang pagre-recycle. Salamat! Alam kong mga simple lang ang ibinigay kong tips. Pero ang mahalaga ay dapat sama-sama natin itong gawin para sa kapakanan ng mga magsasaka, ng ating kapaligiran, at para sa kinabukasan nating lahat. Maraming salamat po, Mang Joe. Huwag po kayong mag-alala, susuportahan pa rin po namin kayo. Yan!